palakpakan kay CMO, Mr. John Raymond Aspirin! Hello, good morning! Wow, dami tayo ngayon. Punong-puno, pwede palakpakan natin lahat ng first-timers! Sa mga first-timers, welcome po sa AIM Global. Ba't ko nasabi yun? For how many years, events, training, meetings ng leaders, napansin namin talaga, ang mga leaders nagdadala ng first-timer. Kaya sa mga first-timer, palakpakan natin sila lahat. Sa mga first-timers, pagkatapos po nito, may pagkain po. Anyway, we are all excited para sa upcoming anniversary, 3 days event yun. Kwento ni Doc Ed lahat. Pero, what's important is, dapat nandun kayo. Bakit dapat nandun ka? Kung ikaw, medyo bago ka sa kumpanya, ikaw yung medyo gumaganto na. Alam niyo, bising ganito? Yung uurong pa ba ako, susulong na ako. Alam mo yun, hindi na alam kung saan pupunta. Medyo gumaganto ka. O ikaw naman yung tipong paputok na ang grupo mo. Saan ka man doon, dapat nandun ka. Bakit? It is very important kapag ikaw, nakikita mo yung future ng ginagawa mo. Pangalawa, nakikita mo, one day, alam mo, aakit ka rin sa stage na yun. Nakuha niyo ako? So, pag ikaw nandoon ka at nakikita mo yung nagsasalita, sasabihin mo sa iyo mo, kaya ko din yung ginagawa ng mga yun mo. Nakuha niyo ako? Wala namang kwento sinasabi nun eh. Tapos yung yaman. Eto, malapit mo, guwapo pa ako dun eh. Ha? Nakuha niyo ako? Alam mo yun, maramdaman mo na, kaya ko yung ginagawa nila. But the problem is, bakit hindi mo marating yung narating nila? Tama mali. Well, maraming factors bakit. Pero the most important thing, hindi lang ikaw nandun, pati grupo mo nandun. I remember, first time ko sa networking. Sakto, 1 week after, event na malaki. Hindi ito yung kumpanya, yung syempre, member pa lang ako nun. So, 1998. First event, big event. Alam mo yung upline, kinoconvince kaming lahat na umattend. Alam mo na sa utak ko, woo! Gusto nyo lang kumita yung kumpanya. Yun lang siya kasi wala pa akong grupo. Kaya sabi ko, inisip ko, ba't ako atin? Wala naman akong downline. Di ako lang yung mga baliw. Ang gusto ko, mabaliw. Yung downline ko, hindi ako, dala ko. Alam ko na yung sarili ko. Ganun ako mag-isip. So in effect, hindi ako umattend. Nung nakita ko yung video, tapos na, lahat, baliw. Ako hindi. Nakatulala ako. Bakit hindi ako umattend? Yun ang tumatakbo sa isipan ko. Next time around, nung nagkaroon ng big event, hatak na talaga ako. Hakot. Alam mo bakit? Kasi nakita ko na ano pwede mangyari. Pangalawa, yung downline mo, hindi lang baliw. Nakikita nila sa'yo, ikaw mismo upline, nililid mo sila. Guys, ganito. Alam ko hindi training ngayon. Kaya lang iniisip ko kasi, may mga leaders, minsan, hindi umaten ng mga event na ganun. Totoo. May mga downlines naman, o yung sub-leader, yung leader, may mga leader sa ilalim, hindi niya mapilit yung mga leaders niya na pumunta o umattend. Ba't yung mga itsura nyo? Teka, leaders ba yung mga kausap ko? Yes! Okay. Importante nagkakaintindihan tayo. Pero parang malakas dito sa side lang na to eh. Dito parang walang konti lang eh. Ulitin ko, mga leaders ba kayo? Yes! Parang may mga hindi pa rin sumigaw. Parang dududa eh. Sabi, leaders ba kayo? Huling tanong, mga leaders ba kayo? Yan. Alam mo, totoong leader, sumasagot. Tama mali. Tayo, hindi na naman kayo sumasagot. Guys, you have to lead your group. Yeah. Yan, nasobrahan leader yan. Nasobrahan. Mga kaibigan, you have to lead your group. Pagdating ng event, make sure ma-identify namin kami, naging leader kami, naging networker kami. Na-identify namin, sinong group ang intact. Sinong group, yung may leadership, yung upline. Makikita mo eh, sino yung masaya, sino yung, alam yon yung nag-prepare talaga, nag-isip talaga anong gagawin sa event. Nakuha niyo ako? At makikita mo rin, sino yung parang, pag tinawag yung grupo, ang worst, yung upline, natatago pa. Naging leader din ako. Pag ang grupo, nagsigawan, syempre proud ka. Grupo ko yan. Tama? Pag yung, ikaw naman, di ba? Para ayaw mo sabihin, hindi ko grupo yan, Tama mali.
Pag ikaw naman, distributor ka, member ka, bago ka, napasama ka sa isang grupo na power, baliw, malaki, at yung leader mo, hindi nahihiya. Kahit nakapostura, naka-formal, nakikita mo talaga, grabe! Ha? Makikita mo talaga na pati sila, ito ang gusto kong grupo. Ayoko ng puro arte. Tama mali. Puro forma, puro ganda, pero pagka nagsisigaw, hindi ho tama yun. Hindi naman po tayo pagandahan, di ba? Networking po tayo. We are in the business of make-believe. We have to let people know that we know what we're doing. Yes. Mga kaibigan, pinaka-importante sa lahat, let your group know that you are in charge. You have to be in charge. Meaning, dapat ma-identify ng group, kaninong group ba tayo belong? Nakuha niyo ako? Sino ba yung leader natin? Sino papakinggan natin? Kung hindi nila alam that you are in charge, guys, sabog ang grupo mo. Meaning, mamimili na ang pakikinggan yan. Yun ang reason, may mga grupo na uma-attend ng training ng ibang grupo. Ganun na nangyayari. Bakit? Kasi walang in charge. If you're a real leader, bakit mo pa-attend ng ibang training ng leaders mo? Ikaw mag-train. Ikaw yung leader eh. Hindi ko kayang ginagawa niyo, di pag-aralan mo. Uy. Tama mali. Because yung loyalty ng grupo mo, napupunta sa iba. Etong worst, sasabihin pa, sana doon na lang tayo kumunik. Oh. Yung grupong yun, ang gagaling. Anong US? Gusto niyo ba lumipat na? Parang mayroon dito talaga, tunga, lilipat na kami. So, let them know that you are in charge. Paano? Tapatawag mo. Nakuha niyo ako? Kailangan malaman niya, kanino tayo connected? Sinong uplines natin? And then, let your leaders, sub-leaders, recognize you. In return, huwag ikaw magmayabang. Huwag mo sabihin, ako. Huwag ganun. Ako in charge, makinig kayo. Hindi huwag ganun. Ang i-recognize mo naman, yung mga leaders mo sa ilalim. Nakuha niyo ako? Yan. Number 2, let them know that you are in charge. Of course, show them how. By being a good example. Meaning, mga kaibigan, pag umaten ng mga ganyang recognition, that is very important, nakasama ka sa umakyat. Bakit kasama ka sa umakyat? Kasi, paano mo sabihin sa grupo mo, na aakyat ng stage, ikaw nga tagal mo din na umakyat ng stage. Nakuha niyo ako? Napako ka na sa posisyon mo eh. Tama mali. Parang mo sabihin na, sikunin natin yung incentive na yan. Ano sabihin ng leaders mo? Ikaw nga, di mo kinukuha eh. Paano ay makukuha? Di ba parang isipin nila, mahirap kasi ikaw nga di mo nakukuha eh. Lead by example. Pag pumunta ka, hindi pwedeng ibang t-shirt mo. Nakuha niyo ako? Okay lang kung may coat ka, nakapatong. Pagka baliwan na, pakita mo na naka-t-shirt ka rin na ganun. Sa babae naman, palda dito, t-shirt dito, pwede na yun. Nakakita naman kayo ng gano'n. Nebiro lang, kung i-recognize ka, akit ka sa stage, syempre, huwag ka naka-t-shirt, postura, gown ka. Nakuha niyo ako? Pagaba, palit ka, t-shirt ka ulit. Pag picture taking, palit ka ulit. Palit ka ng palit. Nakuha niyo ako? Be a good example. You cannot lead people when you cannot be a good example. Tama mali. Tinan niyo yung katabi niyo, tinan niyo. Tinan mo kung upline mo yun, downline mo, tinan mo. Ngayon, tinan nyo kung upline mo yan, dapat yung suit niya mas maporma pa kesa sa'yo. Tinan mo. Pag yung upline mo hindi maporma, sabihin mo, upline, pumorma ka naman. Tama mali. Tama! Leaders meeting to. Dapat, as an upline, lead by example. Tama, sabi, hindi, t-shirt na ako eh. What? Orange eh. Hindi, okay, wala problema yun. Kasi sabi ko lang, alam mo yun, tamaan, ayoko nang dagdagan, masakit. Ayoko nang dagdagan. Number 3.
Number 3, of course, you should know their weakness and their strength. Alam mo, ang tao, strength. Strength yan, pare-pareho lang yan. T-H-O, yan o. Dapat ma-identify mo ang group mo. Makilala mo anong weakness, anong strength. Bawat grupo may kanya-kanyang strength and kanya-kanyang weakness. Hindi pare-pareho ang tao. May magaling humawak ng mic. Meron din pag humawak ng mic, alam mo, parang nagbabago itsura. Ha? Meron din yung taong ganon. Meron naman natutulala lang. Hindi nila sabihin. Kasi iba-ibang tao. May malakas mag-attack ng tao. Tama? Pero may mga tao naman na hindi makapag-attack, pero lakas naman magbenta. Nakuha niyo ako? Ibig sabihin, hanapin mo anong weakness nila and ano yung strength nila. Yung strength nila, syempre, palakihin mo, pagandahin mo. Makilala sila, ito yung strength nila. Yung weakness nila, dun ka mag-focus ngayon. Turuan mo sila sa weakness nila. Uy, nakuha niyo ako? So, know their weakness and strength. Number 4, to handle a team. Ang topic is how to handle a team or your network. Siyempre, very important, kapag may grupo ka na or may leaders ka na, give them responsibility. Responsibility. Hindi ko makita eh. Lalayo ko. Responsibility. Ayan, responsibility. Ayan. Kodi, ano tawag doon? Yung pag malayo ang tingin mo? Oh, yun, nearsighted. Hindi, farsighted. Ginugulo mo ako eh. Responsibility. Give them. Kapag ikaw, upline ka, at ikaw ang laging bida, ikaw ang gusto mong laging alam mo yun, nare-recognize, hindi mo binibigyan ng chance yung grupo mo. Nakuha niyo ako? Ang totoong networking, hindi ikaw ang bida. Downline mo ang bida. Downline ang dapat sumikat. Downline ang dapat maramdaman that they will feel okay ang ginagawa ng upline. Yun ang hindi yung ikaw ang masaya. Pag masaya ang grupo mo, masaya ka na rin. Tama, mali. Hindi yung puro ako, dapat ako magaling ha. Hindi yung mali yun. Uy, nakuha niyo ako? Kailangan sumikat ang downline mo. Paano? Give them responsibility. Pag may seminar, let them hold the mic. Hindi yung puro ikaw. Nakuha niyo ako? Yeah. Are you listening? Yes. And finally, number 5, pinaka-importante sa lahat, make them feel that they are important. And that you as a leader, you care. Let them feel that they are important. How will they feel they're important? Kapag lagi mo silang hinahanap. Nakuha niyo ako? Pag lagi mo silang tinatawagan. Andaw? Pag may sakit, nyari, may big event, wala siya. Hahanapin mo, uy, leader, anong pangalan niya? Ba't wala ka dito? Sayang naman, sana nandito ka, grabe, nakakabaliw. They will feel very important. Hindi yung, pag nakita kayo, wala sa training, wala. Nakuha niyo? Hindi mo alam, namatayan pala, nagkasakit pala, nabangga pala, tapos ikaw, grabe. Hindi yan leader. Tama mali. Windmill. Familiar ba kayo sa windmill? Yes. Ang windmill, saan nag-generate ng strength? Sa wind. The word itself is the wind. Pag mas malakas ang wind, mas malakas mag-generate ng power. Tama? Pag mas mahina yung wind, mas mahina mag-generate ng power. Correct? Now, para tayong mga leaders, kailangan natin mag-generate ng power. And yung power na makukuha natin kapag uma-attend tayo ng mga big events. Remember this, ang isang malaking event, times 10 ng isang OPP. Di ba pag OPP, magaling ang speaker? Kahit alam mo na yung OPP, pag magaling ang speaker, talagang yung ala Anthony Gatchalian. Naka-attend na ba kayo ng ganyan? Kahit ako master na eh. Siyempre kami gumawa eh. Pag si Anthony Gatchalian, pinapanood ko sa Justin TV, kahit nasa Justin TV, ako talagang kinikilabutan ako. Galing talaga ng taong to. Ang kulit, yung boses lang hindi makulit. Sabi sa lublob ko, alam mo, ang galing. Nakaka-motivate.
Yun, OPP yun. Times 10 mo yung OPP. Yun ang big event. That's why, when I was hindi first time, member, leader, before, alam mo ginawa ko? Meron kaming big event. Yung pinaka-negative sa buhay ko, nanay ko, alam mo ginawa ko? Kinidnap ko. Sabi ko, Nay, pumunta ka. Gustong-gusto niya ituloy yung course ko, yung PT. Baguhan na ako nun. Sabi ko, Nay, di ba gusto mo tuloy ko yung PT ko? Oo, samahan mo ko. Kasi may big event ang mga PT. Lahat gagawin ko, nagsisinungaling na ako, madala ko ng nanay ko. Nanay ko naman, sama talagang, talaga ka, i-recognize ka ba? I-recognize ka ba? Tinatanong ako, basta mama, sama ka na lang, ha? Pagdating ng event, networking, wala pa, di pa nag-umpisa, nagtataka siya, bakit tumatayo sa upuan yung mga tao? Tapos sumasayaw. Sabi ko, ba't sumasayaw yung mga yan? Mga siraulo itong mga taon to, ah. Pag may tinawag na leader, may dumating na leader, pinapalakpakan. Yan ba yung teacher? Yan ba yung teacher? Yan yung teacher, yan yung teacher. Alam mo, pero, because of that event, nagbago ang pananaw niya sa networking. Guys, sige, tuloy mo yan. Pag may downline ka, na medyo gaganon ka nun, dalhin mo dun. At kailangan matapos niya. Bakit? I remember, 2-3 years ago, after ng big event, nagpa-raffle kami. Naalala niyo yun? Ng kotse? Andito ba siya? May nabunot kami. Umuwi na. Kotse na. Nabunot pangalan niya. Umuwi pa ho. Ito masakit. Nagko-commute pa uwi. Tinawagan ng apply. Nasaan ka? Apply dito na sa junction. Bakit? Walang niya, ha? Ikaw ang nanalo ng kotse. Kaya this time, tapusin nyo ho. Tapusin mo. Hindi ko sinasabing may raffle. Baka lang. Malay nyo meron, ha? Malay nyo. At malay nyo, mabunot yung downline nyo. Dapat ganun. Ang pambaliw dyan, sumali ka, sumama ka. Baka ikaw yung mabunot. Pero sa loob mo, hindi ako yung mabubunot. Ha? Pero bali yung mga downline mo, mabubunot ka. Kotse. Sila mo, grabe, apply, grabe. Ha? Hindi nila alam, ikaw yung ako sana. Tama, mali. Tama. Going back, dun sa windmill na yun, in time, ang dirt, ang dust, ang mga insects, dumidikit po yan sa sa blades ng windmill. Which means, pag hindi yan mini-maintain, hindi nililinis, babagal po yung generate niyang power. Ano ibig sabihin nun? Leader, kailangan mo laging nag-aaral. Umati ng training. Alam bakit? Kasi kahit magaling ka, kung hindi ka nagbabasa, kung hindi ka nag-aaral, believe me, mapupurol ka. Darating time, lahat na sinasabi mo, pare-pareho na lang. Yung mga downlines mo, sasabihin, alam na namin yung sinasabi niya 3 taon na yung sinasabi niya, pare-pareho lang eh. Bakit? Bakit? Hindi ka nag-aaral, hindi ka natututo, pare-pareho sinasabi mo. Actually, memorize na nila. Nakuha niya, at ito mas malupit, mas magaling pa silang sabihin yung mga sinasabi mo. So, yung respect na babawasan sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka nag-aaral. In effect, yung power na generate mo, kukunti na lang. Now, the problem is, pag yun nangyari, uulit ka dito. Mawawala yung tingin nila sa'yo na you are in charge. Tama. Pag nawala yun, you cannot lead by example. Tama. And, how will you know their weakness and strength kung ikaw, weakness mo, nakikita nila? Uy. Yeah. Tama? And, bibigyan mo sila responsibility? Hindi. They won't accept responsibility. Why? They will listen to you. Sila nang kukuha. Sila nang magbabahala. Sila nang magmaniobra kumbaga sa kotse. And finally, they will feel that they are not important to you and that you don't care. And this is the worst pag naramdaman ng leaders mo yan. That is the worst.
ayoko maramdaman ng group nyo, etong number 5. Dapat na maramdaman nila, we feel so important with our upline. Ngayon sabihin mo sa upline mo, tinan nyo, apply mo. Apply, sabihin mo. I know you care. Tingin ka sa mata, tingnan mo. Upline. I am important. Upline. Payamanin mo ako. Yun! Ha? That is the real essence of networking. So, ang question ko, aaten kayo hindi? Mag-aakot kayo hindi? Ang tanong, may ticket wala? Yun lang. Yun lang. O nga pala mga kaibigan, may konting mga issues about tickets, may mga konting issues, pero the problem is this, malit yung area. Hindi talaga tayo kasya. Ngayon, may mga downlines, distributors na sinasabi, unfair naman, wala kaming ticket or konti lang binigay sa amin. Nakuha niyo ako? So, kami sa management, we are thinking, ano ba pinakamagandang way para lahat maging fair? Ito yung naisip namin. Help me decide. Since leaders kayo mag-decide. Ito yung idea. For example, magsabi kayo na isang group, name ng group. Baka may magalit eh. Mag-invento na lang ako ng name. Baka sabihin, pinapatamaan yata kami. Ha? Sabihin na natin, Ultimate Aim 1, Eagle. Eagle VIP. Pagsama. Okay. Sabihin natin, ito grupo mo. Okay? Ngayon, ito yung leader. Magsabi tayo ng pangalan leader. Mahirap yun, ha? Joseph Langurayan. Langurayan. Yung nasa gitna, Ebdane. Okay ba to? Okay ba to? Ang nickname, Carlo. Okay, anyway, pag ikaw leader ka, ang gagawin namin, binibigyan namin ng ticket sa pinaka-upline. Tama? Yung upline ngayon, siya yung mag-segregate para sa ganito, sa ganito, sa ganito, sa ganito. Nakuha niyo ako? The problem is, may mga grupo na sa dulo na, di nabibigyan. Tama? And, naging upline din ako. Siyempre, automatic, pag binigay mo sa akin, unahin ko yung weak leg ko. Ano to weak leg ko na, weak leg ko? Ha? Strong leg, unti lang. Unti lang. Ha? Bakit? Siyempre gusto ko weak leg. Tama. Oh. Ganito gagawin natin. Yung buong grupo mo, upline, yung buong grupo mo, papatawag natin. Ngayon, gagawa tayo ngayon ng meeting. Ang management, nandito sa harapan. Hindi necessarily ako. Pero part of the management nandun. Yung upline ngayon nandyan. Ibibigay namin yung ticket sa kanya. At yung part of management, hindi alis. Nandun pa rin. Nakuha niyo ako? Ang gagawin niya ngayon, isi-segregate niya yung ticket sa harapan ng mga taon to. Meaning, kung ikaw downline ka, syempre, nandito ako, hindi ako bigyan. Sumbong kita. Nakuha niya ka? Yan. Ngayon, syempre, bago kayo bigyan, hindi naman pwedeng pantay-pantay ang bigay. For example, ikaw, ang grupo mo napalaki. Itong isang distributor, malit ang grupo. Hindi naman pwedeng 200 dito, 200 din sa'yo. Ang sagot ng mga mahina, yun na nga, mahina na kami, dapat mas marami kami. Hindi ko ganun yun. Nakuha niyo ako? Yan. Ang tawag doon, pro-rata. So, pag-uusapan ninyo ngayon, gaano karami. Kung hindi nyo maintindihan, huwag kayong mag-alala, on the meeting itself, yung part ng management, tuturuan ho kayo, ano tinatawag na pro-rata. Naintindihan nyo ba hindi? Hindi? Hindi. Basta, yun. Naintindihan nyo na. Okay, anyway, marami kaming gusto sabihin, pero the most important thing is, dapat excited kayo. Are you excited for the event? Are you excited for the 3 events? Are you going to buy the VIP tickets? You have to be a VIP. Parang team lang yun,
O lumipat tayo sa VIP. You have to be a VIP. Masarap po yung feeling pag VIP ka. Kumbaga, I remember when we were in Paris. Alam mo yung Eiffel Tower? Millions ho ang umaakyat dun. Thousands ho ang umaakyat everyday. Ang pila, sobrang haba. Pero pag VIP ka, I remember nung pumunta ho kami, kasama na yung mga delegates, sila Maylin, sila Joseph. Alam nyo, VIP ho kami. Yung pila, ang haba-haba. Pinoy ho. Dun, sa VIP, naglalakad kami ng diretso, walang pila. Nakuha niyo ako? Yung mga foreigners, Americans, mga big time ho, napapatingin ho sa amin. Kami din, napapatingin sa kanila. Parang tataka kami, bakit wala kaming pila? Akala namin, nagkakamali kami ng pinapasukan. Alam bakit? Ba't parang palabas yata itong pinapasukan natin? Hindi namin alam, yung parang pang VIP. Ang sarap ng feeling. Pagdating sa dulo, elevator na. Yung iba, naghahagdanan paakyat. Kami elevator. VIP treatment. Iba ang VIP. Totoo. Maniwala kayo sa akin. Hindi yung team nyo. Baka, sinabi siya dyan na VIP ha. Hindi yung team. Sabi namin, yung VIP treatment. Nakuha niyo ako? Well, of course, during a big event like this, hindi mo maiwasan, may mga issues, may mga concerns. For example, bakit ang tagal, hindi kami papasukin, tagal-tagal na? Well, we would like to ask for an apology. Tama ba yung grammar ko? We would like to apologize kasi during those big events, may mga technical problems na nangyayari. Hindi namin control yun. Pag sinabing technical, maraming issues. Like yung Araneta Coliseum. The day before our event, merong concert. So, bago maglagay ng gamit yung mga events person natin, yung previous na nag-concert, tatanggalin mo nila yung mga gamit nila. Matrabaho yun. Matagal. Pangalawa, minsan, nagkakaroon ng technical problems. Hindi yung ibig sabihin nun? Problem na lang. Para walang technical. Nakuha niyo ako? Kaya minsan, kahit gusto namin kayo pumasok dahil mainit sa labas, hindi nagpapasok yung mismong management ng Araneta Coliseum o kung sino mang meron doon sa mga nagmamanage kung saan man tayo. Nakuha niyo ako? So, as leaders, gawa na lang kayo ng, alam mo yun, ng idea para hindi mainis yung mga downlines nyo. Clear? Yan. Siguro, pag nasa labas pa lang kayo, magpa-practice kayo ng cheering-cheering nyo. Nakuha niyo ako? Magdala ng pamaypay, yelo. Isip kayo ng mga iba't ibang paraan. Anyway, yun lang ang gusto ko sabihin. So, guys, sa coming event, we would like you to be prepared as a group, as a person, and of course, at the same time, gusto namin yung downline show, nandun kayo, and please, mahaba po ang event. Mahabang event, I know. Yung iba, hindi nakikinig, may nag-share, nagkikwentuhan. Pag one day ikaw din nagsalita, di ba gusto mo nakikinig lahat ng tao? Yes. So mga kaibigan, respect the people who speaking in front. Nakuha niya. At the same time, ang success ng isang event always lies. Magaling o hindi ang speaker. Ang success ng event lies sa crowd, sa audience. Kaya pag leader ka, nakita mo medyo patay na, buhayin mo. Yes! Ang speaker naman, pag buhay ang crowd, ginaganahan. Yan! Ganyan! Ha? Pag hindi buhay ang crowd, ang speaker, walang kagana-gana. Patay. Pag patay ang speaker, itsura mo, lalong mamamatay. Ang dalay mo, wala na, tulog na. Clear? Clear ba yun? Yan. So, mga kaibigan, yung lagi ko tuturo, pag papalakpak kayo, hindi ganito. Taas ang kamay. Ako muna. At may kasama, woo! Sabay-sabay, ha? 1, 2, ang hindi pa palakpak, may putok. 1, 2, palakpak! Yan! Ganyan! Ganyan ang parang palakpak. Ha? Mula umpisa hanggang dulo, ganyan ang palakpak ninyo. Yun ang totoong leader. Yun ang totoong leader. Teka lang. Baka may first timer. Ba't kayo mga palakpak? Wala naman ang sasalita. Nilaway ko tumalsik.
Buong-buo pa naman, oh. Gusto mo punasan ko para sa'yo? Buong-buo. Sa kamay mo. Tatawa-tawa yan, pero mamaya. Ano ba yun? Natutulog yun. Anyway, good morning sa inyo lahat, and I hope to see you. May mga issues, concern, questions, violent reactions? Wala. Di nawala gutom nyo, di ba? Okay, good morning! Thank you!